Ayan, hello sa mga taxpayers sa Cavite. Hello po sa mga taxpayers na mga OFWs na nasa Taiwan, mga taxpayers na nasa Pampanga. Okay, i-share nyo na po ito para po hindi po tayo magkalimutan at masalimuot po ang storya na ito. Hello po sa mga Pilipinong nasa Paris, Shanghai, China at sa Quezon City. Ayan, i-share nyo na po ngayon, i-click nyo na po ang share at ito po ay pag-usapan ninyo pong inyong pamilya, pag-usapan ninyo pong inyong mga kainuman, kaopisina, kabarkada. At isa lamang po ang dapat maging tema ng inyong pag-uusap. Ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang isang Pilipino? Yan dapat ang magiging tema ng inyong pag-uusap ng inyong kainuman, kapamilya, kabarkada, at kaopisina, at iba pang mga katrabaho. So, i-click nyo na po ang share ngayon. Hello po sa mga nasa Cairo, Egypt, mga nasa Singapore, mga nasa Del Mundo, na mga nasa Israel, mga nasa Pasay. Ayan, hello sa mga nasa Turkey, ayan. Eastern Samar, hello. I-share nyo na po ito at kailangan nyo po itong pag-usapan sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong opisina, sa inyong chismisan. Okay? Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi chismis kundi isang fact. Ito po ay isang katotohanang ayaw pag-usapan ng mainstream media. Hello po sa mga taga Cebu, Bulacan, Sweden, Bucharest, Hong Kong, Antipolo, Cebu at Davao City. I-click nyo na po ang share para po tayo ay hindi magkalimutan later on. Ayan, hello po sa mga nasa Athens, Greece, sa mga nasa Doha, Qatar, hello! At mga nasa Italy. Ayan. At of course, ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po sila, gising na gising. Ang mga taga-Taguig, taga-Connecticut, United States, gising na gising din. Ang mga nasa Santa Rosa, Laguna, mga nasa Kuwait, at mga nasa Norway, at mga nasa Subo. Ayan. I-share niyo na po ito ngayon at huwag niyo pong kakalimutan na ituloy niyo po ang discussion sa inyong inuman, hapagkainan, opisina at iba't iba pang mga talakayan na pwede ninyong gawin sa inyong mga taong nakapaligid sa inyo. At isa lamang ang tema ng inyong pag-uusap. Tama ba ito? Katanggap-tanggap ba ito sa inyo bilang Pilipino? At ito po ay dapat bang tularan ng inyong mga anak? Hello sa mga nasa Kuwait, mga nasa Maldives, nasa Saudi Arabia, nasa Bulacan, nasa Germany, nasa Netherlands, nasa Winnipeg, Canada, nasa United Kingdom, of course, ang mga nasa Japan. Speaking of Japan, ako relevant ito sa Japan, at nasa Portugal, at mga nasa Makati, at nasa Montreal. Ayan. Okay, sisimulan na po natin. Okay? Sisimulan na po natin ang talakayan ng Okada bribery issue. Hello sa mga nasa Hong Kong. Paano ko ba makakalimutan mga nasa Hong Kong at Glendale, California? At of course, mga nasa Rome, Italy at Australia. Click share nyo na po ngayon. Click share. Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated.
Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-explika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, ang tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit na dawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang,
Doon lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin, okay? At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating Honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we've went to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No. That's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. So I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur? Never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay, na-desisyonan ito nung September 7, 2023. Okay, September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nag-desisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga, let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay? Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits, kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals.
So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Okay? Nakita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript, mula sa 29 individuals. Okay, hihimay-himayin natin ito ha. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung desisyon ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo ang pag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay? Page 36. Okay. Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1, okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pahangit, tsaka, ano pa mga paling dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararap. Okay. Okay, ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong Universal at yung Tiger, okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada Manila through a judicial process.